Walang tao sa bahay ni Jake nang makarating doon si Madeline. Ipinarada niya ang kotse sa harapan at lumabas. Dumiretso siya sa pinto para kumatok doon, pero walang nagbubukas ng pinto. Umikot siya sa backdoor, ngunit maging iyon ay sarado. Kunot ng noong bumalik siya sa kinaroroonan ng kotse at sumandal doon. Ilang sandali pa, nakita niya si Jake. He looked exactly the same nang una niya itong makita. Pero kumpara noon, walang ngiti sa mga labi nito nang magtama ang kanilang mga paningin. Galing ito sa taniman. May dala itong maliit na basket na naglalaman ng strawberry. Wala si Ron. Imagine that kind of opening line. Para nitong sinabing wala si Ron, bumalik na lang sa ibang araw. Nilampasan siya nito. Get inside. Hindi uso ang damit mong suot dito. Utos nito. Tumikom lang ang kanyang bibig. She was wearing a sleeveless blouse, so what? Bakit siya nito pasasaringan? Ano ang karapatan nitong makialam? Maybe nakikita nito ang pagtaas ng mga balahibo niya dahil obvious na giniginaw siya. Walang nabago sa ayos ng bahay nito. You last came here 2 weeks ago. Hindi 2 years. Paalala niya sa sarili. Pasok ko lang ito sa kusina. You may sit down. At dahil isa siyang bisita, nag-aasal siyang bisita. Naupo siya sa sopa at hindi kumilos. Nang magbalik ang lalaki, ay may dala itong tray na naglalaman ng pitsil ng juice at 2 baso. Inilapag nito iyon sa misita. Naupo at kumuha ng iinumin. Hindi nakapagpigil si Madeline. So nasaan siya? Si Rome? Alang namang si Paris. Unlike before, hindi na itong muti sa tangka niyang pagtataray. Sinulyapan lang siya nito bago lumagok mula sa baso. Nagtungo sila sa Ipugaw para sa isang kasal. Project ni Faye. Anito pagkuhan. Napakunot noo ang babae. Do you think that's wise? Ang bumiyahe siya? Kumunot din ang noo nito. Akala mo ba si Raulo akong payagan siya kung alam kong hindi pwede? But why didn't she even tell me? Parang ang lalaki ang inaakasahan niya sa halip na si Rome. Sinalubong nito ang titig niya. Ilang beses mo ba siyang tinawagan itong mga nakaraang linggo? Did you tell her your plans? Did you tell her you were coming? I've been busy, Jake. Defensive na sagot niya. Oh sure, too busy na ni hindi magawang mag-text ng isang pangungusap. To ask her how she's doing. Sarkastikong tono nito. Sinasabi mo bang wala akong pakialam sa kapatid ko? I know for a fact that you care so much about her. So much that you are now resuming your affair with the very same person who didn't want to help her when she needed you. Ako sa nito. Biglang tumayo si Madeline. Nagangalit ang mga ngipin at sa galit. Wala kang kinalaman sa anumang gusto kong gawin sa buhay ko. Tumayo rin ang lalaki kaya naman muli ay siya ang nakatingala rito. Sino ang may sabing may pakialam ako? Inaalala ko si Ron. Iniisip mo ba kung ano ang mararamdaman niya kapag muli niyang nakaharap si Darrell? For God's sake, Madeline, hindi ko alam na kaganyan ka ka-inconsiderate. She wanted to seem straight, sabihin ang totoo, na walang namamagagitan sa kanilang Darrell ngayon, pero nanaig ang galit niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang pitsil ng Diyos at isinaboy ang lahat ng laman niyon kay Jake. Basa ito mula ulo hanggang paa. She wanted to say a lot of things pero hindi niya sinubukan. Sa halip ay tumalikod siya para lumabas ng bahay. Not too fast. Hinila ng galit na lalaki ang kanyang siko at napakagatlabi siya sa sakit. Ilang sandali pa'y para siyang tood na nakatayo sa harapan nito. His wet chest was 2 inches away from her face. This, anito na inangat ang tumutulong t-shirt, is childish. Sa susunod na magagalit ka sa akin, piliin mong magbumangalan lang. I don't like violence. Inarapan ito ni Madeline. Bitawan mo ang siko ko. Nasasaksan ako. I don't like violence either. Minitiwan siyam nito. The meat's cold. Tumalikod ito at walang pakundangang tinanggal ang t-shirt. Napanganga siya pagkuway, sinaway ang sarili at tinikom ang bibig. Nang muling humarap si Jake, nakumposan ni Madeline ang sarili. She managed to look indifferent kahit pa gusto niyang mapalunok. He looked magnificent. Nag-iwas siya ng tingin. Magbibihis lang ako. Wala akong balak magpalanggap. Well, I'll be on my way. Maghahanap ako ng hotel na matutuluyan. Malamig na hayag niya. Hindi kita pinapaalis. Hindi ako mananalitili dito. Natahan ikaw ang kasama. Kunway may naalala siya. Safe nga pala ako sa'yo. Dahil alam kong gagawin mo ang lahat para iwasan ako, diba, Mr. Propriety? Bumuntong hininga ito at namaywang. Ang t-shirt na itinapon ito sa sopa. There's nothing wrong with trying to start things right, Madeline. Nang magsalita ito, ay mulmanay ng boses. She was taken aback. Hindi niya handa sa seryosong usapan dahil galit pa rin siya. By the way, you made me feel what's wrong, Jake. Sa kawakas ay nagawa niyang sabihin. May pait ang tinig. Binibigyan mo ako ng pag-asa.
At may ipapawiin uli iyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang meron sa ating dalawa. Sinalubong niya ang mga titig nito. Why did you pull away that night when we were kissing? Lakas ang loob na tanong niya. Matagal bago nagsalita si Jake. This is my house, Madeline. And you were here as my guest. Katulad noon sa bahay mo, it wasn't right to make advances on you. Napatingin ito sa larawan niyang magpapamilya sa dingding. Sumunod ng tingin ng dalaga at alam niyang sa ama ito nakatitig. I can't even begin to tell you the fear I felt when I realized I was falling in love with you. Patuloy nito. Naisip ko, totoo kaya ito o baka naman may nakatago akong motibo. Ang manakit dahil sa loob ko hindi ko pa pala mapapatawad ang tatay ko. But this is real, Madeline. And once I realized that, sinabi ko sa sarili ko, I will do things the proper way. Ang mga daliri nito ay isinuklay sa basang buhok. Tumingin ito sa bintana doon sa kawalan. Nagmistulang tuod naman ang dalaga. Nanatili siyang nakatitig dito at nakikinig. My father had an affair with your mother, Madeline. An illicit affair. At hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung bakit. Was it love? I don't want to know because the answer might be too painful to take. Dahil kung minahal ng tatay ko ang mama mo, paano kami? Was the love I witnessed between him and my mother is a lie? But that doesn't stop me from wanting you. Ikaw na naging bahagi ng buhay nilang dalawa and I wanted to make things different. I wanted to show you respect. I didn't want to commit a single mistake. I wanted everything to be perfect for us. Nang muling tumingin sa kanya ang lalaki, he looked so unsure of himself. Was that wrong, Madeline? Mahinang tanong nito. Was it wrong to try and make things right? Paano siya makakasagot ng maayos ngayong may bigay sa kanyang lalamunan? Hindi ito naghintay ng matagal para sa kanyang sagot. I'll take a shower. Tumalikod ito. And I'll take a drive. Tinungo niya ang pinto. Parang dumagok sa dibdib ni Jake nang marinig ang tunog ng makina ng kotse ng dalaga. Tinungo nito ang bintana para silipin ang papalayong sasakyan. Nang mawala yan sa paningin, ay sumandal ito sa dingding at napapikit ng mariin. Binigyan ni Madeline ng 30 minutos ang sarili para makapag-isip at para makapag-anwid. God knows how much she needed it at alam niya rin kailangan ni Jake na mabawi ang composure. Ang hindi niya inaasahan ay abutang bakante uli ang bahay pagbalik niya saan nagsuot ang lalaki. Tumingin siya sa taniman at napabuntong hininga. Hindi naramdaman ni Jake ang kanyang paglapit. Only when she right behind him, saka ito natigilan. Bigla itong lumingon. Nakapamaywang ang babae. Alam mo ba kung gaano kahirap maglakad dito in my heels? Siyang tanong niya. You're back. Tanging nasambit nito. Kumunot ang kanyang noo. Were you hoping na sana'y pababa na ng kinunod ang kotse ko? Pauwi ng Maynila? Akala ko'y natakot ka sa confession ko at ngayon ay pabalikan na kay Daryl. Amin ito. Sandaling pumikit si Madeline. There was no use getting angry now. Pumilang siya ng tutlo. Pagkuway dumilat at nagsalita na puno ng lumanay ang tinig. Jake, hindi kami nagkabalikan ni Daryl. Maybe he wanted to. Pero matapos ko siyang pagbabatuhin ng dyaryo ng umagang iyon, naabutan ka niya sa bahay. Nawala na siya ng amor sa akin. Hindi kayo nagkabalikan. Ulit nito at sandaling nag-isip. Pagkuway biglang kumunot ang noo. Then why didn't you say so right away? Dumagundong ang boses na tanong nito. So much for controlling yourself. You didn't give me enough time. Balik sigaw niya. Damn it, Madeline. If you only know the agony I've been through this past 2 weeks. Excuse me, how about what I went through? Sinapo nito ang muka. Huwag tayong mag-away. Right. Why did you take off like that? Tanong uli ni Jake. Akala ko iniwanan mo na ako. We both needed the time to think. Right. Nagkatitigan sila at nagkangitian. Gosh, we're actually agreeing on something now. Aning Madeline. Yes, kailan makakauwi si Narum? Anytime ngayon, pero baka gabihin sila. Do you still wish to be proper, Jake? Dahil kung hindi natin siguradong uuwi sila, you'd better take me to the nearest hotel. To hell with Pretty. Anito at hinila siya para yakapin. I suspected all along na baka hindi ko rin ito mapanindigan. The important thing is, pakakasalan kita. At sinil siya ng halik sa labi. Pareho nilang hinahabol ang hinga. Maghiwalay ang mga labi. Right. Huli man ay inihabol na rin niya ang pagsang-ayon. Let's get back to the house. Saan nito? At binuhat siya. Naiintindihan ko kung gaano kahirap sa iyong maglakad in those hills. At pareho pa rin silang tumatawa nang papalapit na sila sa bahay. Pareho silang engrossed sa isa't isa. Kaya huli na nang makita nila ang nakaparadang sasakyan ni Faye sa tabi ng kotse ni Madeline. Huli na nang makita nila ang dalawang babae roon na parehong nakataas ang kilay sa kanilang dalawa. I sprained by ankle. Defensive ang boses niya nang magsalita. Sabay tumango kaagad ang dalawang babae.
Nilingon ni Jake at Madeline ang pinanggalingan nila at na-realize na kanina pa sila pinapanood ng dalawang dumating. Pinamulhan siya ng mukha. Feeling foolish, I'm going to marry her, sabi ni Jake. Good. Ani Rome at noon lang napansin ni Madeline ang pagbabago sa anyo ng kapatid. Unti-unti nang bumabalik ang dati ng katawan. At least, real event na pala ang sanay pagiging mga modelo nila. Sa bad ni Faye, the wedding should be held soon dahil patapos na ang season ng strawberries at baka maubusan ako ng bunga para sa 10 feet strawberry cake. At pwede bang ibaba mo na siya kuya? Sita ni Rob na umiikot ang mata. My goodness, haven't you ever heard the word propriety? Nagkatinginan sina Jake at Madeline. Sabay silang bumunghalit ng tawa. Faye was beaming with success. Perpekto ang pagkakaayos nito sa mga detalye para sa kasal. At pinupuri ito ng lahat ng mga bisita. Libreng-libre ang advertisement dahil napakaraming reporters ang naroon. Maging si Henry syempre na hindi pa huhuli ay dumalo sa kasal, claiming there was more to the issue nang una itong magsulat patungkol kina Jake at Madeline. Pero gusto lang daw nitong irespeto ang privacy nila. Hindi dito binabanggit ang kinuhang larawan nilang Darren dahil paano ito aamin ng pagkakamali. Ang bagong kasal ay pinaplano ng pagtakas as soon as makat nila ang cake. How are they going to do that? Hindi nila alam. They will need a lot of help syempre. Hindi biro ang 10-feet cake na courting strawberry pa. Mayroon silang nakahandang paper bags for take-home. Naramdaman ni Jake ang pagkalabit ni Madeline sa tagiliran nito. Ipinaling nito ang ulo sa kanyang direction. What? Mahinang bulong nito. I just want to say the words, palagay ko hindi ko pa ito nasasabi sa iyo. I love you, Jake. Humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang kamay at napasunod siya ng tayo. Forget the cake. Hinarang sila ni Rom bago pa sila makalayo sa inuupuan. Remember propriety. Ani ito sa seryosong boses.